to Productive Pinas! Magandang araw mga ka-Productive Pinas! Welcome sa episode 3 ng ating podcast series, Productive Pinas. Ako si Emmy. Ako si Janzer. I am Angeli. And I'm Beauty. Sa mga naunang episodes, pinag-usapan natin ang basics ng productivity tools at kung paano ito nakatulong sa collaboration, lalo na sa school at work. Pero ngayon, we'll go beyond the office. Pag-uusapan natin kung paano natin magagamit ang mga productivity tools sa ating personal lives, sa araw-araw na gawain, hindi lang sa opisina o classroom. Usually, kapag sinasabi nating productivity tools, ang naiisip natin ay Word, Excel o PowerPoint, pang school or pang office. Pero alam nyo ba, these tools can actually help us in so many other ways. That's right! For example, pwede mong gamitin ang Google Sheets o Microsoft Excel para sa mga personal budgeting. Ilista mo lang lahat ng gastos mo, food, pamasahe, o kahit yung Shopee or Lazada purchases mo. Then, you'll easily see kung saan napupunta ang pera mo at kung paano ka makakaipon. That's actually true. Ako mismo, ginagamit ko ang Google Sheets para sa monthly allowance ko. Ina-update ko ang expenses ko, automatic nang lumalabas kung magkano ang natitira sa budget ko. Very helpful talaga. Another thing, magagamit din ang productivity tools sa event planning. Kunwari, mag-organize kayo ng birthday party o class program. Pwede kayong gumamit ng Google Calendar para sa schedule at Google Docs para sa listahan ng task. Yes! Pwede niyong ilagay kung sino ang in charge sa food, decoration, or music. At ang maganda pa, sabay-sabay niyong pwedeng i-edit online kahit hindi kayo magkakasama. Another example, magagamit din tong tools for creative projects. Gamit ang Canva, makakagawa ka ng posters, invitations, o kahit podcast cover art. Madali at mabilis lang. Exactly. At kung mahilig kang magsulat o mag-journal, pwede mong gamitin ang Google Docs o Notion para i-organize yung mga ideas mo. Pwede kang maglagay ng notes, pictures, at to-do list para mas creative tingnan. Hindi lang yan. For the students like us, malaking tulong talaga ang mga tools na to. Pero, pati sa families at small business owners, useful din. Ginagamit nila ang Excel para sa sales tracking, Google Forms para sa surveys, at Drive para sa file storage. Kaya masasabi natin, productivity tools are not just for office work, but also for real life. Bago tayo magtapos, here are some life hacks para mas maging productive tayo. Hack number 1. Use templates. Huwag nang magsimula sa simula. May mga free templates na sa Google at Microsoft para sa planners, budgets, at resumes. Hack number 2, sync your tools sa phone mo. Para kahit saan ka, madali mong ma-access ang files at reminders mo. Hack number 3, collaborate with others. Kapag shared ang files, mas mabilis ang group work at hindi nakakalito. At hack 4, explore new apps. Subukan ang Notion, Trello o Evernote. Baka may mahanap kang mas bagay sa study or work style mo. So ayan mga ka-Productive Pinas, natapos na naman ang isa nating makabuluhang episode. Sana ay natutunan niyong gumamit ng productivity tools hindi lang sa trabaho o school, kundi pati sa personal na buhay. Remember, being productive isn't about doing a lot, but doing things smarter and better. Thank you for listening.
Don't forget to like, share, and subscribe sa YouTube channel namin para mas marami pang matuto sa OER podcast na ito. Stay smart, stay productive, and stay Pinoy with Productive Pinas. Productive Pinas.